ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga inaasahan nitong si Lawin at Uwak na babalik si Gabo, dala-dala na ang dalawang attache case na naglalaman ng mga bloke-blokeng ginto mula kay Mr. Chan. Kaya naman napangiti itong si Tatang at Mang Tomas dahil mali nga ang hula ng dalawa. Masyado umano nilang hinusgahan si Gabo at umabot pa ito sa puntong wala na silang katiwa-tiwala sa binata. Ngunit si Tatang, malaki ang kanyang tiwala kay Gabo dahil sa loob pa lang ng kulungan ay alam niya na ang galawan nitong si Gabo. Sa pagkakataong ito, matapos ng ibigay ni Gabo ang dalawang attache case na naglalaman ng bloke-blokeng ginto, ay ibinigay na rin ni Tatang kay Gabo ang perang ipinangako nito na 200,000 piso. Kaya naman nagulat ang ating bida sapagkat 100,000 lamang ang kanyang hinihingi para maoperahan ang kanyang amang si Mang Rudy. Ngunit higit pa rito ang ibinigay ni Tatang. Alam kasi rin nila na malaki umano ang ginto at malaki rin ang halaga nito kumpara sa ibinigay nga nila kay Gabo na 200,000 piso. Sa pagkakataong ito ay agad nang nagpaalam ang ating bida kay Tatang at dito na nga siya dali-daling pumunta sa ospital para isagawa na ang operasyon nitong si Mang Rudy. Nagulat si Aling Betchay sapagkat sa laki ng pera ay hindi nga mahuhulaan ni Aling Betchay kung anong trabaho ang talaga namang pinasok ng ating bida. Kaya naman paulit-ulit ngang tinatanong ni Aling Betchay kung ano nga ba talagang klaseng trabaho ang pinasok ni Gabo at nakakuha agad siya ng ganoon kalaking pera. Ngunit anya ni Gabo na malinis na trabaho ang kanyang ginawa at hindi galing sa masama ang perang ipinangpa-opera niya sa kanyang ama. Matapos ang ilang oras na operasyon ay naisakatuparan din ng maayos ang operasyon nitong si Rudy. Sa paglabas nga ng doktor ay dito na nga sinabi ng doktor na kinakailangan na lamang hintayin ng mga ilang oras magigising na ang naturang pasyente. Kaya napangiti si Gabo at worth it ang kanyang paghihirap sa misyon dito kay Mr. Chan. Samantalang sinabo naman ang galit nitong si General Delgado si Samantha matapos ngang malaman ni General Delgado ang ginawa ngang pag-bypass ni Sam sa naturang misyon. Hands off na kasi si Samantha sa naturang gambling kaya hindi na umano dapat pang himasuka ni Samantha ang naturang gold smuggling na dapat ay hindi na nga dapat pakialaman pa ni Samantha. Kaya naman anya nitong si General Delgado na sinusubukan niya ngang hindi masisante si Sam. Subalit sa ginawa nga nito ngayon ay baka malabo na ngang mangyari ito at baka matanggal pa siya sa kanyang serbisyo. Kaya mangiyak-ngiyak nga itong si Samantha at nagmamakaawa kay General Delgado na wag umanong idamay pa ang kanyang mga kasamahan. Handa niya umanong akuin ng responsibilidad at kung anuman ang parusa na ibibigay sa kanya. Ngunit natahimik na lamang itong si General Delgado sapagkat labag rin sa kalooban niya ang mangyayaring parusa kay Samantha. At dahil sa mga reports nitong si Pia, siguradong madadali nga si Samantha at siguradong matatanggal ito sa serbisyo. Umuwi nga si Samantha na masama at mabigat ang kalooban. Sinalubong agad siya ng kanyang amang si Ricardo. Dito ay malabo na rin na magkaayos pa sila ng kanyang ama sapagkat galit na galit nga itong si Ricardo matapos nga nahilain pababa ang kanyang pangalan. Dahil umano sa siya pa ang namumuno noon ay mabilis na nga lang daw maresponsibilidad ang naturang kaso. Hindi tulad ni Samantha, pabagal-bagal at tila wala nga raw itong aksyon at dignidad sa kanyang serbisyo. Agad nang pumasok si Samantha sa kanyang kwarto at doon siya naglabas ng sama ng loob. Mangiyak-ngiyak ang dalaga at tila nawala na parang bula ang kanyang pinaghirapan.
habang mauuwi rin ba sa malaking kaguluhan sa pagitan ng Jacinto at Magtibay matapos ng ikwento nitong si Rudy kung ano talaga ang tunay na nangyari at bakit ganito ang kinahihinatnan ng kanilang buhay ngayon. Sinabi ni Rudy na 3 umano silang minero noon na nakakita ng ginto, subalit tinraidor siya ng 2 niyang mga kasama at sinarili ang mga ginto. Sinubukan umano silang paslangin, ngunit dahil nagmamakaawa ang ina nitong si Gabo na wag nang idamay pa ang kanilang anak, ay itong si Rudy na lamang at si Gabo ang naiwan. Kaya ngayon ay tuluyan ngang nangungulila si Gabo sa kanyang ina sapagkat sa ginawa nga nitong si Ricardo at Mariano sa kanya. Dahil dito ay mas lalo pang umapoy ang galit sa dibdib nitong si Gabo sapagkat nangungulila umano siya sa kanyang ina at dahil sa pagiging sakim sa mga kayamanan at mga ginto ay kumuha sila ng buhay. Kung kaya naman ngayon si Gabo at itong si Rudy ay tanging sa ginintoang lupa na lamang nananatili at hirap na hirap sa kanilang buhay ngayon. Kaya umano anya ni Gabo na pagbabayaran umano ng mga taong ito ang ginawa nga sa kanya at sa kanilang pamilya. Hindi umano patatawarin ni Gabo at kung buhay ang kinuha nila, buhay rin ang kukunin ni Gabo sa mga taong may gawa nito sa kanyang ina. Habang nasa likurang bahagi naman ng pintuan, nakikinig na lamang itong si Betchay at tila nangihinayang sa nangyari. Hindi niya nagustuhan ang kwento ni Rudy sapagkat itong si Betchay ay talaga namang in love noon kay Rudy. Lalo pa na malaki-laking ginto ang nakuha nitong si Rudy at bali-balita talaga na yumaman ang 3 minerong ito. Ngunit ang hindi alam ng iilan ay itong si Ricardo at Mariano lamang ang tanging kumuha ng mga ginto at hindi nga nila pinartihan itong si Rudy. Nauwi sa wala ang paghihirap ni Rudy, kung kaya naman babalik nga itong si Gabo para maghiganti sa mga taong may gawa nito sa kanyang ama na itong si Rudy.